Palamunin! Magnanakaw! Sigaw ng buong barangay. Habang nakaluhod sa itim na abo, nakita ni Soledad ang malupit na katotohanan. Ang asawang pinagsilbihan niya ay binilhan ng gintong kwintas, ang walang hiyang kabit, gamit ang kanyang pawis at dugo. Ngunit sa halip na madurog, pinunit ng tagapagmana ng Alcantara Zobel ang kanyang maruming apron. Ang reyna ay muling isisilang mula sa abo. Handa na ba silang harapin ang impyerno? Kunin mo na ang natitirang barya ng tangang yan, Anton. Hindi niya kailangan yan. Tayo na nga ang nagpapakain at nagpapatira sa palamuning yan. Utang na loob pa niya na nandito siya sa pamamahay ko. Sumagot ang boses ng isang lalaki. Kalmado at tila walang anumang pag-aalala. Sige ma, kukunin ko na. Deserve naman ni Erica tong bibilhin ko. Siya na nga ang gumagawa ng mga reports ko sa office. Si Soledad, tambay lang naman dito. Ang matalim na palitan ng salita sa pagitan ng kanyang biyenan na si Susana at ng kanyang asawang si Anton ay tumagos. Mula sa manipis na pader ng sala, patungo sa madilim at mausok na kusina. Nakaluhod si Soledad sa magaspang na semento. Pilit na pinapaypayan ang namamatay na baga. Ang kanyang mga kamay na minsang naging makinis at inaalagaan ng mga pinakamagagaling na doktor sa bansa ay puno na ngayon ng hiwa, kalyo at sariwang paltos mula sa buong araw na pagluluto ng handa para sa ikalimampung kaarawan ng ginang na kasalukuyang tinatawag siyang palamunin. Sa bawat pag-ihip niya sa apoy, nalalanghap niya ang pait ng abo at usok. Ang perang pinag-uusapan ng mag-ina sa kabilang kwarto ay ang kakarampot na barya na itinago niya sa ilalim ng lumang kutsyon. Perang pinagpuyatan niyang kitain sa pagtitinda ng puto upang ipambili sana ng gamot para sa matagal ng ubo ng kanyang asawa. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang mula sa mga talampakan ni Soledad paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi siya umiyak. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay nakakabingi sa katahimikan. Binitiwan ng kanyang nanginginig na mga daliri ang hawak na kahoy na sandok. Hinayaan itong mahulog at gumulong sa maalikabok na sahig. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Ang pamilyar na amoy ng pinipiritong isda at nilagang karne ay biglang naging nakakasuka. Kumakabog ang kanyang dibdib ng napakabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na baka ang 3 taong isinakripisyo niya para sa pag-ibig ay isang malaking kasinungalingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ninanamnam ang kirot sa kanyang nasunog na balat. Ganito ba talaga ang amoy ng pag-ibig na ipinaglaban ko o ito na ang amoy ng sarili kong pagkabulok? Ang katahimikan sa kanyang isipan ay nabasag nang maramdaman niya ang isang magaspang ngunit mainit na kamay na dumapo sa kanyang balikat. Pag-angat ng kanyang paningin, nakita niya si Aling Rosa, ang matandang may-ari ng maliit na sari-sari store sa kanto. May lungkot at awa sa mga mata ng matanda na tila naiintindihan ang lahat ng hindi nasasabi ng kanyang mga luha. Lihim nitong inilagay sa palad ni Soledad ang isang maliit na tubo ng pamahid sa paso. Ang lamig ng gamot ay tila nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa nasusunog niyang balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang nagbabagang sugat sa kanyang puso. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng may pag-aalala. Ang mga labi ay halos bumubulong ng tanong kung bakit hinahayaan ng isang kabataang tulad niya na tratuhin siya ng masahol pa sa hayop. Ngunit imbes na magsalita, tinapik lamang ng matanda ang kanyang likod bago tahimik na lumabas ng kusina upang hindi mapansin ng mga nagkakasiyahang bisita sa labas. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng kabaitan sa loob ng 3 taon. Habang unti-unting pinapahid ni Soledad ang gamot sa kanyang mga paltos, naisip niya ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing pakiramdam niya ay susuko na siya. Ang singsing na diamante ng kanyang yumaong ina. Ito ang nag-iisang alaala na dinala niya nang lisanin niya ang marangyang palasyo ng mga Alcantara Zobel upang sumama
sa lalaking pinili ng kanyang bulag na puso. Dali-dali siyang tumayo, pinunasan ang mga kamay sa kanyang maruming apron at pumasok sa maliit at masikip nilang kwarto ni Anton. Inaasahan niyang makikita ang lumang aparador na nakasara, ngunit tumambad sa kanya ang nakakalat na mga damit sa sahig. Ang pinakailalim na drawer kung saan nakatago ang maliit na kahon ng pelus ay sa pilitang binuksan. Ang kandado ay sira at nakasabit na lamang. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang lapitan niya ito. Ang kahon ay nakabukas at walang laman. Wala na ang singsing. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang ina, ay tinangay na rin ng mga taong umubos sa kanyang dignidad. Napaluhod siya sa tabi ng sirang aparador, nakatitig sa kawalan. Bago pa man niya maproseso ang pagkawala ng kanyang pinakamahalagang pamana, mabilis na bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Anton, nakasuot ng bagong plansang polo na siya mismo ang naglaba at namalan siya gamit ang kanyang mga sugatang kamay. Ang asawang pinili niya sa kabila ng pagtutol ng kanyang bilyonaryong ama ay hindi man lang tumingin sa kanyang mga mata. Sa halip, isang matapang at matamis na amoy ng mamahaling pabango ng babae ang sumama sa pagpasok ni Anton, isang amoy na hindi kailanman naging kanya. Tiningnan siya ni Anton nang may halong inis at pandidiri mula ulo hanggang paa. Malamig itong nag-utos. Wala ni katiting na pagmamahal sa boses nito. Bilisan mo na dyan. Ilabas mo na ang lahat ng pagkain. Parating na ang pinaka-espesyal kong bisita. Siguraduhin mong hindi ka magmumukhang basahan sa paningin niya. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango na yon ay tila naging lasong dahan-dahang sumakal sa hangin ng kanilang masikip na sala. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ng isang babaeng tila naglalakad sa isang pulang karpet imbes na sa maalikabok na sahig ng bahay ng mga santos, si Erica. Nakasuot ito ng isang masikip at pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang kanyang buhok ay maayos na nakakulot at ang kanyang mga labi ay kasing pula ng kanyang damit. Agad na sumalubong si Susana. Ang mga mata nito ay nagningning na parang nakakita ng tunay na ginto. Niyakap ng matanda ang dalaga ng mahigpit, isang uri ng yakap at init na hindi kailanman naramdaman ni Soledad sa loob ng 3 taon niyang paglilingkod bilang manugang. Naku, Erica, buti nakarating ka. Ang ganda-ganda mo naman. Tamang-tama talaga ang dating mo. Malambing na bati ni Susana. Ang boses nito ay matamis na tila pulot. Malayong malayo sa matalim at nakakapasong tono na ginagamit nito kay Soledad. Ngumiti si Erica at iniabot ang isang makapal na kayumangging sobre kay Susana. Wala man lang nakakaalam kung ano ang nilalaman nito, ngunit ang makasariling na pangngiti sa mga labi ng biyena ni Soledad ay nagpapahiwatig na ito ay isang bagay na may malaking halaga. Lihim itong itinago ni Susana sa bulsa ng kanyang palda bago inakay ang dalaga papunta sa pinakamagandang upuan sa sala. Mula sa kusina, unti-unting lumabas si Soledad. Dala-dala ang isang mabigat na bandehado ng kaldereta. Ang kanyang mga braso ay nangangawit. Ang kanyang mga paso ay patuloy na humapdi sa bawat galaw niya. Nang ibaba niya ang pagkain sa mesa, nagtama ang paningin nila ni Anton. Inasahan niyang makikita ang kahit kaunting hiya sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit mabilis itong umiwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pag-aasikaso ng inumin ni Erica. Parang hangin lamang si Soledad, isang walang kwentang anino sa sarili niyang tahanan. Inilibot ni Erica ang kanyang paningin at huminto ito kay Soledad. Isang mapangutyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng dalaga. Ay Anton, ito ba ang misis mo? Bakit hindi mo sinabi na may bago pala kayong maid? Hi ate, pwedeng pakikuha naman ako ng malamig na tubig? Ang init kasi dito sa inyo. Ang mga salitang iyon ay binitawan ng may halong tawa. Isang direktang insulto na sinadya upang iparamdam kay Soledad ang kanyang ibabang kalagayan. Ngunit hindi ang mga masasakit na salita
ang tuluyang dumurog sa huling natitirang pag-asa ni Soledad. Nang bahagyang yumuko si Erica, nahagip ng paningin ni Soledad ang kumikinang na gintong kwintas sa leeg nito. Ito ang eksaktong disenyo ng alahas na nakita niya sa resibong aksidente niyang nakuha mula sa bulsa ng pantalon ni Anton noong nakaraang linggo. Ang perang ipinambili roon ay ang mismong perang pinaghirapan niya at ninakaw mula sa kanyang taguan. Parang may isang malaking bato na bumara sa lalamunan ni Soledad. Ang katotohanan ay pilit na ipinapamukha sa kanya ng walang kaawa-awa. Imbes na gumawa ng iskandalo, pinili niyang tumalikod at mabilis na nagtungo sa maliit na banyo. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Hawak ng mahigpit ang kanyang dibdib upang pigilan ang nag-aalab na paghingal na nagbabantang kumawala mula sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa basag na salamin sa ibabaw ng lababo. Nakita niya ang isang babaeng tuyot, pagod at ubos. Naubos. Ang kanyang dating makikintab na buhok ay magulo at amoy uling. Ang kanyang balat ay tuyo. Sa isang huling pagtatangka, napanatilihin ang kanyang natitirang dignidad. Maingat at marahan niyang inayos at pinagpag ang kanyang lumang kupas na damit. Pilit niyang pinantay ang mga gusot nito. Tila umaasa na sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang panlabas na anyo ay maiaayos din niya ang wasak niyang pagkatao. Ang bawat paghaplos niya sa magaspang na tela ay isang tahimik na panalangin para sa katatagan. Ngunit ang kanyang maikling sandali ng paghinga ay biglang binasag ng isang bayolente at sunod-sunod na pagkalampag sa pinto ng banyo. Ang puwersa nito ay tila nagpabagsak ng mga natitirang pader ng kanyang katahimikan. Mula sa labas, ang tinig ni Susana ay umaalingaw-ngaw na parang kulog, matalim at punong-puno ng pagkamuhi. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay sinadyang lakasan upang marinig ng lahat ng mga bisita sa laba. "Lumabas ka dyan, Soledad! Huwag kang magtago. Nasaan ang pondo ng barangay na itinago ko sa kwarto ko? Ikaw lang ang palaging naiwan dito sa bahay. Magnanakaw!" Ang salitang magnanakaw ay tila isang matalim na punyal na ibinaon ng paulit-ulit sa dibdib ni Soledad. Dahan-dahan niyang pinihit ang sirang busol ng pinto at humakbang palabas ng banyo. Sinalubong siya ng nag-aapoy na paningin ng kanyang biyenan at ng mga mapanghusgang bulungan ng mga bisitang nakatipon sa kanilang maliit na sala hanggang sa labas ng bakuran. Ang handaan na dapat sana ay isang masayang pagdiriwang ay naging isang pampublikong hukuman at siya ang nag-iisang nasasakdal. Tumulo ang mga luha ni Susana, mga luhang kasing peke ng pagmamahal na ipinapakita nito sa ibang tao. Itinaas ng matanda ang kanyang mga kamay, tila nagmamakaawa sa mga kapitbahay na panoorin ang kanyang pagkaawa. "Mga kapitbahay, tingnan ninyo ang babaeng ito. Pinulot ng anak ko mula sa kawalan. Wala siyang dalang kahit ano sa pamamahay ko, kundi ang sarili niyang bituka. Pinakain namin, binihisan, binigyan ng bubong na masisilungan. Tapos ano ang igaganti niya sa akin? Kukunin ang pondo ng barangay na ipinagkatiwala sa pamilya namin? Sigurado akong ipinadala na naman niya iyon sa pamilya niyang mga patay gutom." Nanginginig ang mga labi ni Soledad, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang tindig. Wala siyang kinuha at mas lalong walang pamilyang patay gutom na naghihintay sa kanyang pera. Kung alam lamang nila na ang pamilyang inaalipusta ng ginang ay ang pinakamakapangyarihang angkan sa buong bansa, ngunit pinili niyang magsalita ng mahinahon, idinedepensa ang sarili gamit ang boses na halos mawalan na ng lakas. "Ma, wala po akong kinukuha. Buong araw po akong nasa kusina na hindi po ako pumasok sa kwarto ninyo. Wala po akong kinuha ni isang kusing." Ngunit ang kanyang katotohanan ay madaling nalunod sa alon ng tsismis at galit ng mga tao. Mas pinili nilang maniwala sa luhang buhaya ng isang ginang kaysa sa tahimik na depensa ng isang babaeng madungis at amoy uling. Sa gitna ng kaguluhan,
Hinanap ng mga mata ni Soledad ang asawang ipinaglaban niya laban sa buong mundo. Inaasahan niyang tatayo si Anton, magsasalita para pabulaanan ang paratang o kahit man lang takpan ng kanyang asawa mula sa matatalim na tingin ng mga tao. Ngunit ang nakita niya ay tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Imbes na lumapit sa kanya, mahigpit na nakapulupot ang braso ni Anton sa biwang ni Erica. Tinatapik nito ang balikat ng dalaga. Tila pinapakalma ito mula sa pekeng gulat. Habang si Soledad ay iniiwang mag-isang sinasalo ang ulan ng mga pang-iinsulto. Hindi pa nakontento sa pagpapahiya, dumukot si Anton ng kanyang telepono mula sa bulsa. Itinaas niya ito, itinapat sa kanyang mukha, at nagsimulang mag-live stream sa kanyang social media. Ang maliwanag na ilaw mula sa screen ay tumama sa mga mata ni Soledad, nagpapalinaw sa bawat sugat at dumi sa kanyang mukha. Nagsalita si Anton. Ang boses ay puno ng pilit na lungkot upang makakuha ng simpatiya sa kanyang mga manonood. Mga pre, mga kaibigan, pasensya na kung ganito ang live ko ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang hirap ng buhay ko. Nagpapakahirap akong magtrabaho araw-araw para buhayin ang pamilya ko, tapos ito ang igaganti ng asawa ko. Isang palamunin na nga, ninakawan pa ang sarili kong ina. Tingnan niyo siya. Ginawa namin siyang tao, pero hayop ang iginanti sa amin. Huminto ang pagtibok ng puso ni Soledad. Ang takot na kanina pa niya nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging pamamanhid. Wala ng luha, wala ng kirot, tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya si Anton ng diretso sa mga mata, tumagos ang kanyang paningin sa lente ng kamera na kasalukuyang sumisira sa kanyang pagkatao sa harap ng libu-libong tao. Ang boses ni Soledad ay malamig, matalim, at walang bahid ng anumang takot nang bitiwan niya ang mga salitang matagal na niyang pinipigilan. Sino ba talaga ang magnanakaw sa atin, Anton? Ako na nawalan ng singsing na pamana ng ina ko mula pa sa lumang aparador natin? O ikaw, na ginamit ang barya-baryang ipon ko sa ilalim ng kutsyon para ibili ng gintong kwintas ang babaeng nakakapit sa braso mo ngayon, na tahimik ang buong paligid. Bago pa man makapagsalita si Anton upang ipagtanggol ang sarili mula sa nabunyag na katotohanan, isang mabilis at napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Soledad. Ang tindi ng puwersa mula sa palad ni Susana ay nagpaikot sa paningin ng nakababatang babae. Sa sobrang lakas ng pagkakabigla, nawalan ng balanse si Soledad at tuluyang bumagsak sa magaspang na lupa ng bakuran. Ang lasa ng kalawang mula sa sariling dugo ay kumalat sa loob ng kanyang bibig. Mula sa gilid ng mga nanonood, mabilis na sumingit si Aling Rosa. Nanginginig ang mga tuhod ng matanda, ngunit pilit nitong hinawakan ang braso ni Susana upang pigilan ito sa panibagong pananakit. Tama na, Susana. Parang awa mo na. Patayin mo na siya kung gusto mo, pero huwag mo nang hiyain ang bata ng ganito. Ngunit sa tindi ng poot at pag-iinarte ni Susana, walang awang itinulak ng biyenan ang matandang nagmamalasakit na halos mapatumba rin sa gilid ng kalsada habang nakadapa si Soledad sa lupa. Ramdam ang alikabok na dumidikit sa kanyang mga sugat. Walang sino man sa nagkakagulong mga kapitbahay ang nakapansin sa isang makintab at mahabang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga madilim na salamin nito ay nakatutok sa buong kaganapan, tila isang nagmamasid na anino sa gitna ng tanghali, naghihintay ng tamang hudyat. Itinapat muli ni Anton ang telepono sa kanyang asawang nakabulagta. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri, inaalis ang lahat ng pananagutan. Mula ngayon, hiwalay na tayo. Wala kang kwentang asawa. Umalis ka sa pamamahay namin at huwag na huwag ka nang babalik. Ang init ng katanghalian ay tila walang pakialam sa nagdurugong babae na nakadapa
sa gitna ng inaalikabok na iskinita. Rinig na rinig ni Soledad ang bawat bulong, ang bawat malutong na tawa, at ang matatalim na salita ng mga taong minsan ay pinaglingkuran niya ng walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig na inakala niyang sasagip sa kanya mula sa malamig na mundo ng mga bilyonaryo ay isa palang patibong. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinumbat ni Susana ay hindi isang utang ng pasasalamat, kundi isang matapang na lason na unti-unting pumatay sa kanyang dignidad. Habang nakadikit ang kanyang pisngi sa magaspang na lupa, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya umiiyak. Ang lahat ng luha na naipon sa loob ng 3 taon ay tila natuyuyo na kasabay ng huling patak ng kanyang pagmamahal kay Anton. Wala na ang takot, wala na ang panghihinayang. Ang mga pader ng kanyang ilusyon ay tuluyan ng gumuho, at mula sa mga guho nito ay unti-unting bumabangon ang isang diwa na matagal na niyang ibinaon. Ang diwa ng isang tunay na Alcantarazobo. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay itinaas niya patungo sa kanyang mukha. Imbes na punasan ng luha na wala naman doon, maingat at matigas niyang pinahid ang dumi, dugo at alikabok sa kanyang mga pisngi. Ginawa niya ito hindi upang itago ang kanyang sugat, kundi upang mas luminaw ang kanyang paningin. Tinitigan niya ang kanyang asawa na patuloy na nagsasalita sa harap ng kamera ng telepono nito, nagyayabang at nagmamalinis. Tinitigan niya ang biyena niyang nakangisi at ang kabit na nakahawak ng mahigpit sa braso ng asawa niya. Nais niyang itanim sa kanyang isipan ang bawat detalye ng kanilang mga mukha bago niya sirain ang mundong kinatatayuan nila. Lihim na ipinasok ni Soledad ang kanyang nangingitim na kamay sa malalim na bulsa ng kanyang maruming apron. Nakapa ng kanyang mga daliri ang malamig at basag na salamin ng kanyang lumang cellphone. Ito ang tanging bagay na hindi pinalitan o kinuha ni Anton dahil sa kawalan nito ng halaga. Maingat niya itong hinugot, itinatago sa anino ng kanyang katawan upang hindi makita ng mga mapanghusgang mata sa paligid. Bumuhay ang maliit at basag na screen. Ang paglapat ng kanyang daliri sa mga numero ay mabagal ngunit puno ng kasiguraduhan. Walang pag-aalinlangan. Nag-type siya sa isang numero na 3 taon na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na nakabisado ng kanyang isipan bilang huling takbuhan. 2 salita lamang ang kanyang isinulat bago niya pinindot ang buton upang ipadala ito. Sunduin mo ako. Isang mabilis na pagyanig mula sa telepono ang nagkumpirma na ang mensahe ay nakarating na sa kabilang linya. Binalik niya ang telepono sa kanyang bulsa at dahan-dahang umayos ng upo sa lupa. Ang kanyang tindig, bagamat puno ng galos at dumi, ay nagbago. Ang kanyang pagkakayuko ay napalitan ng isang kalmadong paghihintay. Isang katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Kung gaano kabilis tutugon ang taong iyon sa panawagan ng kanyang muling pagbabalik. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, ang maingay na paligid ay biglang napunit ng isang matinis at nakakabinging pag-angil mula sa malayo. Ang himig ng paparating na mga sirena ay sunod-sunod, mabilis na bumabasag sa katahimikan ng buong barangay. Ang tunog ay papalakas ng papalakas, nagbabadya ng isang malaking puwersa na parating. Napangisi si Anton nang marinig ang papalapit na banta. Ibinaba niya ang kanyang telepono at tiningnan si Soledad nang may labis na kayabangan. Hayan na. Sigurado akong may tumawag na ng pulis sa mga kapitbahay nating nakasaksi sa pagnanakaw mo. Wala ka ng kawala, Soledad. Sa kulungan na ang bagsak mo. Ngunit hindi sumagot si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa dulo ng iskinita. Nakikinig sa mabibigat na pag-ugong ng mga makina na hindi nagmumula sa mga ordinaryong sasakyan ng pulis. Ang tunog na bumabasag sa katahimikan ng buong barangay ay hindi sirena ng pulis. Ito ay isang mabigat
at sabay-sabay na pag-ugong ng mga makinang hindi pamilyar sa pandinig ng mga taga-roon. Mula sa dulo ng iskinita, tila mga dambuhalang anino na gumapang ang isang convoy ng 5 nagkikintabang itim na luxury SUVs. Ang alikabok ay umalimpuyo sa kanilang pagdaan at ang bawat bintana ng mga bahay ay napuno ng mga usiserong mukha. Natigilan ng lahat. Ang tawanan at bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga sasakyang yon ay tila mga nilalang mula sa ibang mundo na naligaw sa kanilang mahirap na komunidad. Sino yan? Baka may politiko lang na naligaw. Bulong ni Anton sa kanyang ina. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Tiningnan ni Susana ang mga sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asam na baka isang maimpluwensyang tao ang dumating. Isang bagong taong maaari niyang gamitin. Huminto ang convoy sa mismong tapat ng kanilang bahay. Ang pintuan ng sasakyang nasa unahan ay bumukas nang may marahang kalansing. Bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang perpektong itim na suit. Ang kanyang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon at ang kanyang mga mata ay hindi man lang lumibot sa mga nagkakagulong tao. Diretsong nakatuon ang mga ito sa nag-iisang figura na nakaupo sa lupa, si Soledad. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanyang daraanan. Ang mga dating matatapang na kapitbahay ay nagsiurungan na parang mga maamong tupa. Nilagpasan niya si Anton, si Susana at si Erica na para bang mga hindi nakikitang hangin lamang ang mga ito. Huminto siya sa mismong harapan ni Soledad. Sa pagkamangha ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng babaeng nakadapa sa alikabok. Ang isang tuhod niya na nababalutan ng mamahaling tela ng kanyang pantalon ay dumikit sa maruming lupa. Inilahad niya ang kanyang kamay, ang palad ay nakabukas pataas, isang imbitasyon na puno ng respeto. Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng tahimik na iskinita, sapat upang marinig ng lahat. Tapos na po ang inyong bakasyon, Miss Soledad Alcantara Zobel. Hinihintay na kayo ng chairman. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong barangay. Soledad Alcantara Zobel, ang pangalan ng nawawalang tagapagmana ng pinakamayamang korporasyon sa buong Asya. Isang malutong na tunog ang narinig nang biglang bumagsak ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Anton. Ang screen na kanina lamang ay nagpapakita ng libu-libong live viewers ay tuluyang nagdilim. Ang mapangutyang ngiti ni Erica ay tila biglang pinunasan mula sa kanyang mukha, napalitan ng purong gulat at takot. Napanganga si Susana, walang anumang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Tiningnan ni Soledad ang kamay na nakalahad sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mukha ni Gabriel, ang kanyang tapat na tagapag-alaga. Tinanggap niya ang kamay nito. Maingat siyang hinawakan ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay maingat na umiiwas sa mga sariwang paltos. Isang kilos na puno ng pag-iingat na hindi kailanman naramdaman ni Soledad mula kay Anton. Tumayo si Soledad ng tuwid. Ang kanyang likod, na dati baluktot sa kahihiyan at pagod, ay ngayon ay diretso at matatag. Hindi niya man lang sinulyapan ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa nakabukas na pintuan ng sasakyan. Isinara ni Gabriel ang pinto pagkapasok niya. Ang tunog nito ay marahan, ngunit tila isang hudyat ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang mga mamahaling sasakyan ay isa-isang umandar. Nag-iwan ng makapal na alikabok sa mga mukha ng mga taong naiwang nakatulala.
Naiwan sa semento ang basag na telepono ni Anton. Hindi nila alam na ito ay live pa rin, nakatutok sa papalayong convoy. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang comment section sa libo-libong mensahe na may iisang tanong na paulit-ulit. OMG! Siya ang nawawalang tagapagmana ng Alcantara Group. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, tila nahiwalay si Soledad sa magulong mundo ng iskinita na pilit sumakal sa kanya ng 3 taon. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan ay pumalit sa malansang hangin na kanyang nakasanayan. Walang sino mang nagsalita. Tahimik na inabot ni Gabriel ang isang malinis at puting panyo. Kinuha niya ito at marahang ipinunas sa kanyang mukha. Tinatanggal ang itim na abo at dumi na matagal nagtago sa kanyang tunay na anyo. Sa bawat paghaplos ng malambot na tela sa kanyang mga galos, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman nakuha mula sa lalaking pinili niyang pakasalan. Ang malalaking bakal na tarangkahan ng palasyo ng mga Alcantara Zobel ay dahan-dahang bumukas, sumasalubong sa nagbabalik na tagapagmana. Ang pagpasok niya sa malawak na bulwagan ay sinalubong ng mga pamilyar at nagugulat na tingin ng mga lumang kasambahay. Ngunit hindi siya huminto. Dumiretso siya sa pinakamalaking silid kung saan nakaratay ang kanyang ama. Ang matandang bilyonaryo ay nakahiga, nakakabit sa mga makinang nagbabantay ng kanyang hininga. Dahan-dahang lumuhod si Soledad sa gilid ng kama, hindi upang magmakaawa tulad ng ginagawa niya sa pamilya Santos, kundi upang humingi ng tawad mula sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kanyang sugatang kamay. Walang panunumbat sa mga mata nito, tanging pangungulila at pagmamahal. Ibinigay ng kanyang ama ang kapatawaran kasama ang isang mahigpit na hamon na oras na upang bawiin niya ang kanyang korona at patunayan kung sino talaga siya. Sa pagkapinid ng pinto ng kanyang malawak at marangyang banyo, hinayaan ni Soledad na balutin siya ng mainit na tubig mula sa shower. Pumikit siya ng mariin. Ramdam niya ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Inaanod ang amoy ng usok, ang hapdi ng mga paso, at ang malagkit na lason ng utang na loob na ibinaon sa kanyang isipan ni Susana. Habang pinapanood niya ang maitim na tubig na umaagos papunta sa kanal, tila kasama nitong inanod ang kahinaan ng kahapon. Paglabas niya ng banyo, iniwan niya ang maruming damit sa sahig. Isinuot niya ang isang eleganteng itim na suit. Nang humarap siya sa malaking salamin, ang babaeng nakayuko sa dumi ay tuluyan ng naglaho at ang tumambad ay isang malamig, matatag at makapangyarihang pinuno ng korporasyon. Pagpasok niya sa kanyang pribadong opisina, nakatayo na si Gabriel naghihintay. Ipinatong ng binata ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mahogany na mesa. Ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Anton sa company mo ay handa na, Miss Soledad. Kalmadong ulat ni Gabriel. Isang mapait na katotohanan ang matagal na palang itinatago ng kapalaran. Ang kumpanyang pinapasukan ni Anton, kung saan ito nagyayabang bilang isang magaling na manager, ay isa lamang sa daan-daang sangay na pag-aari ng mga Alcantara Zobel. Nagnanakaw ang kanyang asawa ng malaking pondo nang hindi man lang nito alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kaban na kanyang nilulustay. Habang binubuklat ni Soledad ang mga dokumento at nakikita ang milyon-milyong pisong napunta sa account ni Erica, biglang nayanig ang ibabaw ng mesa. Ang kanyang basag na telepono na inilapag niya kani-kanina lamang ay patuloy na umiilaw. Nakarehistro sa screen ang pangalan ni Anton. Tinitigan niya ito ng ilang segundo bago niya pinindot ang sagot at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Mula sa kabilang linya, umagos ang desperado, nanginginig at umiiyak na boses ng kanyang asawa. Puno ito ng pagsisisi, nagmamakaawa, humihingi ng ikalawang pagkakataon at paulit-ulit na tinatawag siyang mahal. Hindi na niya hinayaan pang tapusin ni Anton ang litanya nito. Ibinaba niya ang telepono
Mula sa kanyang tainga at walang emosyong pinutol ang tawag, iniiwan ang nagmamakaawang lalaki sa isang malalim at nakakabinging katahimikan. Sa loob ng tahanan ng mga Santos, ang ingay ng nakalipas na pagdiriwang ay napalitan ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Ang mga tirang pagkain sa mesa ay tila mga labi ng isang nagtapos na panaginip at ang amoy ng usok mula sa kusina ay nananatiling paalala ng babaeng tinaboy nila ng walang awa. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang bumabalot sa bawat sulok ng bahay ay purong desperasyon at kasakiman. Nanginig ang mga labi ni Susana habang itinuturo niya ang kanyang anak na si Anton na nakatulala sa basag na screen ng kanyang telepono. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong magmukha tayong basura sa harap ng babaeng yan? 3 taon nating pinakain ang isang bilyonaryo nang hindi natin alam. Ang sigaw ng matanda ay puno ng pait. Hindi siya nasasaktan dahil nawalan sila ng kapamilya. Nangangalit siya dahil nawalan sila ng isang buhay na balon ng ginto na maaari nilang pigaan habang buhay. Lumingon si Anton sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ma, hindi ko rin alam. Akala ko talaga wala siyang kwenta. Akala ko talikod na siya sa pamilya niya. Ngunit ang kanyang paliwanag ay agad na pinutol ng isang matalim na tawa mula kay Erica. Nakaupo ang dalaga sa sofa. Maingat na tinitingnan ang kanyang bagong kwintas. Ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng tamis. You better do something, Anton. Kung mawawala ang lahat ng ginhawang pinangako mo sa akin, don't expect me to stay. Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang image ko dahil sa iskandalong ito. Ang bawat salita ni Erica ay tila isang malamig na ultimatum. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang transaksyon at kung wala ng puhunan si Anton, wala na ring dahilan para manatili siya. Ngunit si Susana, na bihasa sa pagmamanipula, ay mabilis na nakabuo ng isang maitim na plano. Nilapitan niya ang kanyang anak at hinawakan ang mga balikat nito ng mahigpit. Hindi tayo pwedeng matalo ng ganito lang. Tayo ang biktima dito, Anton. Nilinlang tayo ni Soledad. Nagpanggap siyang mahirap para paglaruan tayo. Magpapa-interview tayo sa media. Sasabihin nating ginamit niya ang kabaitan natin para sa isang sick social experiment. Pikutin natin siya sa sarili niyang laro. Ang kaisipang iyon ay tila nagbigay ng kakarampot na pag-asa kay Anton. Isang bahagi ng kanyang isipan ang naniwala na maaari pa niyang baligtarin ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, namayani pa rin ang kanyang kapal ng mukha at ang kanyang pagnanais na isalba ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Kinabukasan, pumasok si Anton sa opisina nang may pilit na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang kurbata at naglakad sa hallway na parang walang nangyaring malaking iskandalo sa social media. Inisip niya na dahil siya ay isang manager, hindi siya basta-basta magagalaw ng kahit sino, kahit pa ng asawang tinaboy niya. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng kanyang mga katrabaho. Ang mga bulungan na dati ay papuri ay naging mga mapanirang tsismis na tila sumusunod sa kanyang anino. Pagdating niya sa tapat ng kanyang desk, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 2 lalaki na nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento ang nakatayo doon, kasama ang 2 opisyal ng seguridad ng gusali. Ang kanilang mga muka ay tila mga pader ng yelo na walang balak magbigay ng anumang init. Ang malamig na tunog ng pag-urong ng mga upuan at ang biglang pagtahimik ng buong floor ay naging hudyat ng kanyang huling sandali bilang isang malayang tao sa loob ng kumpanyang yon. Ang bawat hininga ni Anton ay tila may kasamang bubog habang nakatitig sa mga opisyal na nakapaligid sa kanyang desk. Ang ingay ng mga nagtatype sa computer at ang tunog ng mga nag-uusap na katrabaho ay biglang naputol. Napalitan ng isang mapanghusgang katahimikan na tila dahan-dahang sumasakal sa kanya.
Mr. Anton Santos, mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto. Ang sabi ng isa sa mga pulis, ang boses nito ay malamig at walang bahid ng pagdududa. Inaakusahan ka ng malawakang embezzlement o paglustay ng pondo mula sa kumpanyang ito. Tila nabingi si Anton sa narinig. Anong pagnanakaw? Nagkakamali kayo. Manager ako dito. Maayos ang trabaho ko. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang pagdadahilan, nahati ang kumpol ng mga empleyado upang magbigay daan sa isang lalaking ang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa loob ng silid. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng bigat. Huminto siya sa harap ni Anton. Ang kanyang mga mata ay walang emosyong nakatitig sa nanginginig na lalaki. Hindi sila nagkakamali, Anton. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Bilang kinatawan ng Alcantara Zobel Group, ang may-ari ng kumpanyang ito, ako mismo ang nagsumite ng lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa matinding gulat. Alcantara Zobel? Anong kinalaman ni Soledad dito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang kumpanyang ito ay isa lamang sa mga negosyong pag-aari ng asawang tinawag mong palamunin. Lahat ng kinita mo, lahat ng luho na ibinigay mo sa kabit mo, ay nagmula sa bulsa ng babaeng inabuso mo. Pinagnakawan mo ang sarili mong asawa. Sa kabilang bahagi ng opisina, narinig ang malakas na kalansing ng naisang bag na nahulog sa sahig. Si Erica yon. Puting-puti ang mukha habang hinaharap ng mga opisyal mula sa Human Resources. Miss Villarreal, dahil sa pakikipagsabuatan mo kay Mr. Santos, terminated ka na sa trabaho. At dahil sa bigat ng iyong krimen, siguraduhin naming mabablacklist ka sa buong industriya, ang sabi ng HR manager nang walang kaawa-awa. Ang mga pangarap ni Erica na maging isang donya ay naglaho na parang bula sa harap ng lahat. Bumalik ang tingin ni Gabriel kay Anton. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang marinig ng lalaki ang kanyang bawat bulong. Ang bawat sampal na ibinigay mo sa kanya, ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sisiguraduhin kong babayaran mo yon ng buo sa loob ng selda. Ang bawat luha niya ay may katumbas na presyo na hindi mo kayang bayaran. Naramdaman ni Anton ang malamig na bakal na dumikit sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Pilit siyang nagmakaawa, lumuhod siya sa harap ni Gabriel habang hinihila ng mga pulis, ngunit wala siyang nakitang kahit anong habag. Sa pinakamataas na palapag ng gusali, sa loob ng isang marangyang penthouse suite, nakatayo si Soledad sa harap ng malaking bintanang salamin. Pinapanood niya ang paglabas ng police car mula sa parking lot sa ibaba. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. At ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng karagatan bago ang isang bagyo. Wala siyang nararamdamang tuwa, tanging isang malalim na pagtanggap na nagsimula na ang paniningil ng tadhana. Biglang yanig ng pag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito si Anton. Ito ay si Aling Rosa, ang kanyang tapat na kaibigan mula sa dating barangay. Ineng, kailangan mong malaman to. Ang nanginginig na boses ng matanda mula sa kabilang linya. May mga pulis na pumasok sa bahay ng biyenan mo. Hinahalungkat nila ang lahat. Ang katahimikan ng Eskinita 2 ay muling binalot ng ingay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mula sa tawa ng mga nag-iinuman o sa sigaw ng mga nag-aaway na magkakapitbahay. Ang bawat hakbang ng mga pulis na pumasok sa bakuran ng mga Santos ay tila isang mabigat na pintig ng katarungan. Ang mga mamamahayag na dati ay tinawagan ni Susana upang hiyain si Soledad ay naroon pa rin. Ngunit ang kanilang mga kamera ay nakatutok na ngayon sa bintana ng matanda.
handang i-record ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Wala kayong karapatan. Bahay ko ito. Umalis kayo. Ang tili ni Susana ay umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang kanto. Pilit niyang hinaharangan ng pinto ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Ngunit ang mga pulis ay hindi natinag. Sa isang mabilis na kilos, dahan-dahan silang pumasok at sinimulang buksan ang lumang aparador na laging nakakandado. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagbubulungan. Ang bawat mata ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Tingnan mo si Susana. Kung makapagsalita noon tungkol kay Soledad, akala mo kung sinong santa, sabi ng isang babaeng kanina lang ay kasama sa mga nanunukso. Ang tsismis na dati ay sandata ni Susana ay naging apoy na ngayon na unti-unting tumutupok sa kanyang sariling pangalan. Isang malakas na tunog ng pagkakaladkad ng bakal ang narinig mula sa loob ng silid. Natagpuan ng mga awtoridad ang isang maliit na kahadiyero na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Nang pilit itong mabuksan, tumambad sa paningin ng lahat ang mga bundle ng pera, ang nawawalang pondo ng barangay na itinago ni Susana upang ipambayad sa mga utang ni Anton. Ngunit hindi lang iyon ang nandoon. Mula sa pinakailalim ng mga dokumento, kinuha ng isang pulis ang isang maliit na bagay na nagpakinang sa buong silid. Isang gintong singsing na may malaking diamante, ang pamanang hinding-hindi makakalimutan ni Soledad. Ibinigay sa akin yan ni Soledad, sigaw ni Susana. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Utang na loob niya sa akin yan dahil sa 3 taon na pinakain ko siya. Bayad yan sa lahat ng pagtitiis ko sa kanya. Ang kanyang mga dahilan ay tila mga tuyong dahon na madaling tinangay ng hangin. Walang sino mang naniwala, walang sino mang naawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Soledad, suot ang isang puting blusa na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na iskinita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, malayo sa babaeng nakadapa sa alikabok nung nakaraang araw. Nang pumasok siya sa loob, natahimik ang lahat. Tinitigan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Isang tingin na walang halong galit, tanging purong pait at katotohanan. Hindi ako kailanman magbibigay ng alaala ng aking ina sa isang taong ang puso ay puno ng dumi. Susana, ang malamig na sabi ni Soledad. Ang singsing na yan ay simbolo ng dangal ng pamilya ko. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan. Nang ilabas si Susana mula sa bahay na nakaposas, ang mga sigaw ng pangungutya mula sa mga kapitbahay ay tila naging isang masakit na musika sa pandinig ng matanda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay nakayuko na ngayon, pilit na itinatago sa mga kamera. Ang hustisya ay hindi dumating sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang mismong ang mga santos ang bumuo. Maingat na ibinalik ng pulis ang singsing kay Soledad. Sa sandaling madikit ang ginto sa kanyang palad, mahigpit niya itong ipinikit at inilapit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng alaala ng kanyang ina. Tila bumubulong sa kanya na tapos na ang hirap. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng ito, sa madilim na selda ng presinto, hindi pa rin tumitigil ang isipan ni Anton. Kausap niya ang kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang binabasa ang mga batas tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Wala kaming prenup ni Soledad, ang bulong ni Anton, nang may nakakatakot na ngisi. Sa batas, kalahati ng yaman ng mga Alcantara ay akin. Hindi niya ako pwedeng iwanan ng walang kahit ano. Ang amoy ng kalawang at luma na Clorox sa loob ng silid bisitahan ng presinto ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Soledad. Nakaupo siya sa harap ng isang makitid na mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng kanyang kandungan, mahigpit na hawak ang gintong singsing ng kanyang ina. Sa likuran niya, nakatayo si Gabriel,
Tila isang matatag na pader na nagbibigay sa kanya ng proteksyon at lakas. Bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Anton. Nakasuot ito ng dilaw na uniforme ng bilanggo. Gusot-gusot ang buhok at may mga pasa sa mukha mula sa mga unang gabi nito sa loob. Ngunit sa halip na pagsisisi, isang nakakatakot ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makita ang asawa. Umupo siya ng may kayabangan. Inayos ang kanyang sarili na tila ba siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. Honey, alam ko kung bakit ka nandito. Ang simula ni Anton, ang boses niya ay puno ng pilit na tamis na nagpataas ng balahibo ni Soledad. Gusto mong makipag-ayos, di ba? Aminin mo, hindi mo kayang mawala ako. At alam ko rin ang batas, Soledad. Wala tayong prenuptial agreement. Sa mata ng Diyos at ng tao, mag-asawa tayo. Ibig sabihin, kalahati ng lahat ng yaman ng mga Alcantara Zobel ay akin. Pwede kitang kasuhan kung hindi mo ibibigay ang parte ko. Tinitigan siya ni Soledad ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagkaawa para sa lalaking hanggang sa huli ay ang pera pa rin ang nakikita. Lumingon si Soledad sa kanyang abogado na nasa tabi niya, na agad namang naglapag ng isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Mr. Santos, ang malamig na sabi ng abogado, binasa namin ang lahat ng record ng inyong kasal, 3 taon na ang nakalilipas. Mukhang dahil sa pagmamadali mong makuha ang tiwala ni Miss Soledad noon, gumamit ka ng mga pekeng dokumento at pekeng pirma sa inyong marriage license para mapabilis ang proseso ng hindi nalalaman ng kanyang ama. Dahil sa pandarayang ginawa mo mismo, ang kasal ninyo ay deklaradong void ab initio mula pa sa simula. Sa madaling salita, hindi kayo kailanman naging legal na mag-asawa. Ang nangisi sa mukha ni Anton ay tila dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang maputlang anyo ng purong takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuklat ang mga dokumentong nasa harap niya. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na nagbabaon sa kanya sa lupa. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling paraan para maging mayaman ay naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Mahal ko si Soledad. Asawa ko siya. Sigaw ni Anton. Ang boses niya ay pumiyok sa desperasyon. Tumayo siya at pilit na lumapit. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardiya. Soledad, please, honey, huwag mong gawin to. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Tumayo si Soledad nang may kalmado at matatag na tindig. Tinitigan niya ang lalaking minsang naging mundo niya, ang lalaking tinalikuran niya ang lahat para lamang mahalin. Pinili kita kahit tinalikuran ko ang mundo ko, Anton. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ang oras ko, ang serbisyo ko, ang buong pagkatao ko. Pero ikaw mismo ang pumatay sa babaeng nagmahal sa'yo. Hindi mo ako minahal, Anton. Minahal mo lang ang pakiramdam na mayroon kang taong mas mababa sa'yo na pwede mong tapakan. Humakbang pabalik si Soledad. Hindi na pinansin ang hagulgol at pagmamakaawa ni Anton na umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala ka nang makukuha sa akin, Anton. Ni isang kusing, ni isang segundo ng oras ko, o kahit isang patak ng luha ko. Tapos na tayo. Binuksan ni Gabriel ang pinto para sa kanya. Bago lumabas, naramdaman ni Soledad ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang siko, isang senyales na naroon lang ito sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Soledad, iniwan ang nagmamakaawa at nagwawalang lalaki sa dilim ng rehas. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Soledad na siya ay tunay na malaya. Gayunpaman, nang makarating sila sa sasakyan, iniabot ni Gabriel ang isang puting sobre kay Soledad. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na pilit itinatago. Miss Soledad, ngayong ligtas ka na at tapos na ang lahat. Ito na po ang resignation letter ko. Ang puting sobre na hawak ni Soledad
ay tila mas mabigat pa sa lahat ng gintong pag-aari ng kanyang pamilya. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, kung saan ang bawat kagamitan ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan, ang katahimikan ay naging isang matinding kalaban. Tinitigan niya ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa, si Gabriel, ang taong nanatili sa kanyang tabi nang ang buong mundo ay nakatalikod sa kanya. "Bakit, Gabriel?" ang tanong ni Soledad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. "Ngayong maayos na ang lahat, ngayong malaya na ako, bakit mo ako iiwan?" Yumuko ng bahagya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto, ngunit may kalungkutan na hindi niya maikakaila. "Miss Soledad, ang misyon ko ay protektahan ka hanggang sa mahanap mo ang iyong lakas. Ngayon, nakatayo ka na sa sarili mong mga paa. Ikaw na ang reyna ng Alcantara Zobel. Hindi ko nais na ang pananatili ko ay maging isa na namang utang na loob na kailangan mong bayaran. Nais ko ring hanapin ang sarili kong kapayapaan sa malayo sa gulo ng lungsod." Hindi nakapagsalita si Soledad. Naintindihan niya ang lalaki. Alam ni Gabriel ang sugat sa kanyang puso na dulot ng pagsusumbat ni Susana at ayaw nitong maging bahagi ng anumang kadena na magtatali sa kanya. Hinayaan ni Soledad na umalis si Gabriel. Ang tunog ng marahang pagsasara ng pinto ay tila isang hudyat ng huling paglisan ng kanyang huling sandigan. Ngunit alam ni Soledad na bago siya muling magmahal, kailangan muna niyang buuin ang kanyang sarili. 1 taon ang mabilis na lumipas na parang agos ng malinis na ilog. Ang pangalang Soledad Alcantara Zobel ay naging simbolo ng tagumpay at malasakit sa mundo ng negosyo. Hindi lamang siya naging isang matapang na leader, kundi naging boses din siya ng mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng paltos ay makinis na ngayon. Ngunit ang mga galos sa kanyang puso ay nagsilbing paalala ng kanyang katatagan. Sa loob ng 1 taon na yon, ang tadhana ay nagpatuloy sa paniningil sa pamilya Santos. Ayon sa mga ulat na nakakarating sa kanya, nabulok si Anton sa loob ng selda. Kinalimutan ng mga taong dati ay tinitingala siya. Si Erica ay naging isang palaboy matapos mawalan ng trabaho at pangalan, habang si Susana ay nakitang palakad-lakad sa mga kalsada ng dating barangay. Madungis at kinakausap ang sarili tungkol sa kanyang mayamang manugang na dati ay kanyang minaliit. Ang karma ay hindi naging marahas, ngunit ito ay naging tapat. Isang hapon, habang si Soledad ay nakaupo sa kanyang opisina at nakatitig sa papalubog na araw, isang katulong ang kumatok at may dalang isang simpleng basket. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging isang maliit na bulaklak na ligaw ang nakapatong sa ibabaw nito. Nang buksan ni Soledad ang basket, ang pamilyar na bango ng bagong luto na kakanin, ang mga puto at kutsinta na dati niyang itinitinda ay pumuno sa buong silid. Sa ilalim ng mga kakanin ay may isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. "Ang lasa ng iyong pagsisikap ay hindi kailanman malilimutan." Isang mainit na luha ng saya ang pumatak sa pisngi ni Soledad. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagkilala. Alam niya kung kanino nagmula ang basket na yon. Sa kabila ng tagumpay at yaman, ang simpleng basket na yon ang nagpaalala sa kanya na sa isang malayo at tahimik na dako, may isang taong patuloy na naghihintay sa kanya ng walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng kakanin at tinikman ito. Ang tamis nito ay tila isang yakap na nagmumula sa nakaraan, nagbibigay ng hudyat na handa na siyang harapin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang mahabang biyahe patungo sa lalawigan ng Bataan ay tila isang paglalakbay pabalik sa sarili ni Soledad. Wala siyang kasamang driver, walang mga bodyguards, at walang suot na mamahaling alahas. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang payapang puso at ang gintong singsing ng kanyang ina
na nakasuot na sa kanyang daliri. Habang binabagtas niya ang palikulikong daan na napapalibutan ng mga luntiang puno at sariwang hangin, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng bigat ng nakaraan. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na bahay na yari sa kahoy at bato. Ang paligid nito ay puno ng mga namumukadkad na bulaklak at mga halamang maingat na inaalagaan. Sa di kalayuan, natagpuan ng kanyang mga mata ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Nakaluhod si Gabriel sa lupa. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at pantalon na may kaunting dumi mula sa paghahalaman. Wala na ang kurbata at ang malamig na anyo ng isang bodyguard. Ang tumambad kay Soledad ay isang lalaking puno ng katahimikan at liwanag. Dahan-dahang lumapit si Soledad, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan. Damuhan ay sapat na upang mapalingon si Gabriel. Nanlaki ang mga mata ng binata at sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang oras para sa kanilang dalawa. Tumayo si Gabriel at pinunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang binti bago naglakad patungo sa babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. "Nahanap mo ako," ang tanging nasabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at saya. Ngumiti si Soledad, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Hindi naman mahirap hanapin ang isang taong ang puso ay laging nasa tabi ko. Naglakad sila patungo sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno ng mangga, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at ginto sa paglubog ng araw. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, nahanap ni Soledad ang lahat ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Napatawad na ba niya? Oo. Hindi niya pinatawad si Anton at Susana dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Soledad sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadena at pinili niyang maging malaya. Napatawad na rin niya ang kanyang sarili sa mga maling desisyon ng nakaraan dahil ang mga sugat na yon ang nagturo sa kanya kung paano maging tunay na matatag. Mayroon na ba siyang binien o kapayapaan? Sa sandaling iyon, habang nararamdaman niya ang marahang pagdampi ng hangin sa kanyang mukha at ang presensya ng lalaking tunay na rumespeto sa kanya, nalaman ni Soledad na siya ay buo na. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pag-aproba ng ibang tao, kundi sa kanyang sariling pagtanggap. Anong aral ang naiwan para sa atin? Ang kwento ni Soledad ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng sakripisyo na nagpapaliit sa iyong pagkatao. Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kahahayaang lumuhod sa abo upang patunayan ang iyong halaga. Ang pag-ibig ay paggalang, kalayaan, at ang kakayahang manatili sa tabi ng isa't isa nang hindi nawawala ang sarili. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, dahan-dahang inabot ni Soledad ang kamay ni Gabriel na may bahid pa ng lupa. Hindi siya nandiri. Sa halip, mahigpit niya itong hinawakan. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng isang bagong bukang liwayway. Ang reyna ay hindi na kailangan ng korona upang maging makapangyarihan dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng taong itinuturing siyang higit pa sa ginto.